Bukas ang kwarto niya. Pumasok ako para tignan kung kamusta si Becca. Nakahiga siya sa kama, nakapantulog. Ito ng short at ang katerno, spaghetti strap 90s. Lumapit ako sa kanya para maabot ang switch ng ilaw para patayin to. Nang maabot ng switch ay parang may boses akong naririnig na pagmasdan ng dalaga. Lumingon ako at nakita ang alindog nito. Ang puti at ang kinis talaga. Wala palang pantaas na panloob si Becca. Lumapit ako at parang nahipotismo sa kanyang alindog. Hinaplos ko ang kanyang katawan ng ilang beses, paulit-ulit. Hindi nagising si Becca. Ang saya niyang pagmasdan habang dahan-dahang nagtatayuan ang kanyang balahibo. Tumigil ako upang pagmasdan yon. Wala pa ring ulirat si Becca sa mga nangyayari. Naisipan kong i-video ang ginagawa ko. Wala na akong pake kung anong mangyari. Itinaas ko ng dahan-dahan ang sando at tumambad sa akin ang napakaganda at matatayog na kayamanan nito. Hinaplos ko yun. Ang lambot. Nakaramdam ako ng takot nang huminga at makalika ng ingay si Becca. Binivideohan ko ang buong katawan ni Becca. Sobrang okay siguro kung angkinin ko siya. Bumaba ako at unti-unti kong pinaghihiwalay ang mga paa nito. Huwag po. Please. Wala pa akong karanasan. Huwag po. Natigilan ako at kinabahan. Pinagmasdan ko si Becca at tulog pa rin ito. Marahil nananaginip na may gumagawa ng hindi maganda sa kanya. Nag-init naman ako ng husto. Akma kong bababa ulit nang may magsalita. Ano pong ginagawa nyo, kuya, dito sa kwarto ko? Natulala ako at biglang sumigaw si Becca. May hinahanap lang ako, Becca. May tumakbo kasing daga dito sa kwarto mo kaya nag-flashlight ako gamit ang sipi ko. Ha? Daga? Nahuli mo ba, kuya? Lumabas na ulit, Becca. Hindi ko nga nahuli. Ganun ba? Sagot ni Becca. Sige na, Becca. Lalabas na ako. Matulog ka na ulit. Sagot ko din. Sige, kuya. Salamat po. Pakilak na lang po ang pinto. Hindi na ako sumagot at lumabas na may emosyong kaba at panghihinayang. Sayang. Akala ko maangkin na kita, Becca. Mapanood nga itong inirecord ko. Pumunta na ako sa kwarto ko at pinagdiskitahan ang inirecord na video. Si Becca naman ay hindi makatulog dahil nakaramdam ng kakaiba. Parang may mali. Napaihiba ko. Tinignan ni Becca ang kama. Tuyo naman to. Parang at napamura siya sa kanyang isip. May ginawa kayang hindi maganda? Si kuya? Nananaginip ba ako? Totoo ba yung napaginipan ko? At ginawa nga ni Becca ang napaginipan niya. Ganito yon. Ang saya pala. Pinagmasdan ng sarili at ang kasiyahan na nakikita niya sa kanyang muka. Hala, bakit ganito? Sa murang edad ni Becca ay wala pa tong karanasan o kahit manood ng mga pribadong videos. Naiihi ako. Grabe. Tumigil na si Becca sa kanyang ginagawa. Hindi niya to tinapos dahil sa pakiramdam na naiihi. Muntik na yun na. Pero
Ano ba ang kaibahan ng kasiyahan na tinutukoy sa klase sa naiihi? Hay, gumugulo ang isip ko. Makatulog na nga lang. Natulog si Becca na walang sando at suot na maluwang na short. 8 a.m. nang magising kaming dalawa. Nagluluto ako ng almusal at pumunta naman si Becca sa banyo para maligo. Ilang minuto pa ang nakalipas at nakahanda na ang lamesa. Lumabas naman si Becca sa banyo ng nakabihis. Kuya, good morning. Sabay beso at upo sa tapat ko. Kamusta naman ang tulog mo? Okay naman po. Ang bango ni Becca. Pasensya ka na nga pala kagabi ha. Ay, okay lang yun kuya. Wala naman yun sa akin. Nagkwentuhan lang kami habang kumakain at pagkatapos ay umalis na si Becca upang makipag-meet sa friends nito. Ako naman ay nagtungo sa kwarto para tapusin ang project ng isang client. Ilang linggo kaming ganoon ang setup ni Becca at ganon din katagal ang pagpapantasya ko sa kanya hanggang sa pagdating ng araw na nag-aya ang kaklase ni Becca para mag-inuman sa bahay. Araw ng Biyernes, 5 p.m, kasama ni Becca sina Mona, Claire at tatlo pa nilang kaklase na sina Jenna, Kelly at Josh, isang gay. Pag uwi ko, nadatnan ko na silang nag-iinuman. Madami nang naubos nilang tequila. Sa likod ako dumaan para hindi nila ako mapansin. At nang makapagbihis ako, bumaba ako para magpluto ng pulutan. Kuya, sorry ha, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Biglaan eh. Hinging po umanhin ni Becca. Halata na tipsy na si Becca at ang mga classmate nito. Okay lang yon, no worries. Eto oh, pulutan. Babe, ang gwapo mo talaga, sabi ni Mona. Sinong babe? Sabay lingon. Oh, may kasama ka naman palang gwapo dito, Becca. Maharot na sabi ni Josh. Ah, hindi naman. O siya, isulat niyo muna dito ang mga address niyo bago kayo tuluyang malasing. Inabot ko ang isang papel at nagsimulang magsulat. Tahimik lang sina Jenna at Kelly. Mapuputi. Parang gusto ko silang pagdiskitahan. Tingin ko, maingay ang dalawan to pag inaangkin. Lumalim na nga ang gabi at sa wakas, natapos na din ang video okay at inuman nila. 11 p.m. na nang magsihinto na din silang mag-inuman. Halos makatulog silang lahat, maliban kina Jenna at Mona. Kuya, thanks a lot ha. Sa susunod, sali ka naman, sabi ni Mona. Pasensya ka na ha. Dami kong ginagawa eh. O siya, hatid ko muna kayo. Sinasabi ko na nga bang makakatulog ang mga to eh. Tinulungan ako ni Mona at Diyos sa pagliligpit at sinakay ko naman sa sasakyan ang iba pa. Siyempre maliban kay Becca na nakahiga na sa kama at kung ano-anong pinagsasabi. Inilak ko ang pinto at umalis na kami. Nauna sina Josh at Kelly kasi nasa kabilang kanto lang pala ang bahay nila. Tapos ang iba ay sa ibang barangay na. Nakabalik ako sa bahay ng 12 a.m. Nadatnan ko si Becca na nasa sofa at tulog. Naglock na ako ng bahay at binuhat si Becca patungo sa kwarto niya. Inilapag ko siya sa kanyang kama at pinagmasdan. Ang ganda niya. Sa razorback na sando
at dolphin short. Kuya, lasing na lasing ako. Lasing na, sabi ni Becca, sabay upo at tingin sa akin. Yung tipong bahagyang nakamulat. Lasing na lasing talaga si Becca. Sabi ko sa sarili ko, ay ito na ata ang pagkakataon kong maangkin ang katawan ni Becca. Nasa tabi ako ni Becca at nakaupo to ng paharap sa may paanan. Talaga ba? Lasing na lasing ka? Ha? Sabay haplos sa kanyang matatayog na kayamanan. Nakayuko at nakapikit lang si Becca at walang pagtutol sa ginagawa ko. Tumabi na ako sa kanya sa kama. O, kuya, lasing nga. Gusto ko sanang magbihis. Kaso, hindi ko na kaya. Patuloy pa rin ang paghaplos ko sa kanya. Gusto mo ba akong magbihis sa'yo? Tanong ko sa kanya. Pwede ba yun? Eh di, makikita mo ng katawan ko, kuya. Nakakahiya. Baka hindi ka matiis at may gawin kang hindi maganda sa akin. Natatawang biro pa ni Becca. Okay lang naman siguro yun, hindi ba? Patuloy pa rin ako sa aking ginagawa. Pumunta ako sa likod ni Becca. Sira ka, kuya. Siyempre, ayoko yun. Ayoko nga na maano. Alam mo na. At saka, baka mabuntis ako. Hinawi ko ang isang kamay. Ang mahabang buhok ni Becca. Kinabig ang ulo pa kanan at sinimulan tong halikan sa leeg at batok. Talaga ba? Okay lang. Andito naman ako sa likod mo. Hindi ko na yun makikita. Sabay tanggal ng razorback nito. Sumunod naman si Becca sa ginagawa ko. Ngayon, malaya kong nahahaplos ang katawan ni Becca. Wala pa rin itong malay sa aking ginagawa. Kuya, ano bang ginagawa mo sa akin? Tumayo ako sa likod ni Becca upang tuluyan ng matanggal ng kanyang damit at desidido na ako na angkinin siya. Bumalik ako sa pagkakaupo sa likod niya. Kuya, hinuhubaran mo ba ako? Huwag kang titingin, ha? Okay lang yan. Maganda naman ang katawan mo. Ang ganda ng kurba. Gusto ko ngang angkinin yan eh. Sabay halik sa batok ni Becca. Naku, kuya. Ano ba yan? Maganda ang katawan ko. Ay, ano ba yan, kuya? At dahan-dahan ko nang hinuhubaran si Becca kasabay ng kapirasong saplot niya. Wala nang saplot si Becca. Wala na akong damit, kuya. Bihisan mo na ako. Mamaya na. Wait lang. Ano bang ginagawa mo, kuya? Sobra na po yan na. Parang nanananching ka na. Ayan oh. Hinahaplos mong kayamanan ko. Wala nga sa katinuan si Becca. Hayaan mo na. Minsan lang naman. Sige. Pero bihisan mo ko, kuya, ha? Sabi ng lasing na si Becca. Oo naman. At eto na nga ang pagkakataon ko. Ngayon, malaya kong magagawa ang gusto ko sa lasing na si Becca. Pinag-init ko siya ng todo. Kitang-kita ko na nasisihan siya sa aking ginagawa. Lasing na nga, lalo pang nalasing sa kasiyahang ibinibigay ko sa kanya. Tama na yan, kuya. Awat ni Becca sa akin
Kaya pala ay narating nito ang unang kasiyahan at dahil nga doon ay nagawa ko ng angkinin si Becca. Noong una ayaw niya dahil bawal daw, ayaw niya daw. Pero dahil nga sa kasiyahang ipinararamdam ko sa kanya, bumigay din siya. Napakaswerte ko talagang nilalang dahil ako ang unang karanasan ni Becca. Ang lakas makapogi points hanggang sa naging agresibo na siya sa aming pag-iisa. Halos araw-araw nga kaming nagniniig ni Becca. Minsan, sinasama niya pa si Jessica Andrea. Pumayag akong magka-boyfriend si Becca, pero sa isang kondisyon, magdiniig pa rin kami dahil sa hindi kami pwedeng magkatuluyan. Isang sabi ko lang, agad naman niya akong pinagbibigyan at minsan pa nga, si Becca na rin ang nag-aaya sa akin. Sino ba naman ako para tumutol? Si Becca, ang babaeng matagal ko nang pinapantasya. At kung hanggang kailan kami ganito, hindi ko alam. Ang mahalaga ay yung ngayon, nasisiyahan kaming pareho habang pinagsasaluhan namin ang masayang sandali. Nakapiling namin ng isa't isa.